Yan ang hiling natin na isuspend muna or ibasura muna itong DOTR 2017. Isipin mo, ay yung iba naming unit, ayaw niyang iparehistro. Kaya yun, yung isang operator namin, nagtangkang magbigti, uminom ng Sonrox. In the modernization program dahil maraming tumututol, then palagay ko I can get a majority support from my colleagues na pagpapile ko ng Senate resolution para isuspend na itong PUB modernization program na ito. Huwag natin maglokohan. Maliwanag pa sikat ng araw ang dahilan kung bakit pinapaboran yung foreigners, foreign manufacturers. At nasabi ko na kanina, gusto mo ulitin ko ulit? Kasi may corruption. Okay. Or nag-modernize man o hindi sumama sa programa, ay isuspend muna itong programa na to. Kasi maraming alibu-libong mga operators at drivers na napilitan talaga. At sa tingin ko, 1 to 5% lang ang naging masaya, yung nakakickback lang sa programang ito. So kaya, yan ang hiling natin na isuspend muna or ibasura muna itong DOTR 2017-011 na ina-approve at pinamadali pinamadali ng Duterte administration noong last administration at saka consistent kami na ayaw talaga naming sumama. At saka salamat din sa sinasabi ng ating Senate President na suportahan niya si Senator Tolpo na isuspend talaga ito. Isang malaking pasasalamat sa amin. Nagagala kami na sana po ma-realize ito. At saka isang hiling lang namin dagdag sa kay Senator Tolpo at sa kay Senate President na ibalik na ang 5 taong prangkisa while isuspend ito. I-renew na agad. Maraming salamat po. Mr. Chair, Mr. Chair, may I be recognized? Mr. Chair. Recognize. Mr. Chair. Kanina nakapagsalita ka, Mr. Kumia, ibago naman. Mr. Chair. Si Mr. Burata. Is that your name, Mr. Burata? Philip Burata. Go ahead po, sir. Thank you very much, sir. Your Honor, Idol Arapitol po. At saka sa mga senador natin ngayon dito. Ako, sir, pumunta ako sa inyong opisina noon na para humingi ng tulong kasi yung nagpa-consolidate kami pero nag-file ang aming corporation sa amin ng 38 counts of carnapping. Kaya sa takot namin na baka lumabas ang resolusyon sa piskalya, pumunta kami sa inyo, humingi ng tulong dahil dito sa malaking problema namin sa aming korporasyon na pinasukan. Nag-consolidate kami dahil naipit kami sa deadline. Pero hindi kami nakakuha ng sequestration kaya nag-attach kami sa Choret Corporation. To make the story short, nandito kami ngayon sa 38 counts of carnapping na pinapile sa amin. Yung sasakyan namin na sa amin, kasi ang usapan na kami magmamanage sa sasakyan namin, kinukuha nila, inaangkin nila na sa kanila daw yun dahil sa kanila nakapangalan yung corporation. Pero yung gastos, yung pansay sa amin, gusto lang kunin yung mga sasakyan sa amin. As of now, nakuha na nila sa amin yung 22 units. Out of 44 units, nakuha nila sa amin yung 22 units by yung iba by force, yung latest by Repleven, Repleven, at saka dito dumagdag pa sa problema namin. So, sir, Mr. Burata, nasaan po yung kaso? Pinailan kayo ng carnapping. At sino po nag-file ng... Yung nag-file sa amin ng carnapping, si Choret Corporation, kasi yung corporation na ito, yung limas na yung may-ari, yung nasa tawag yung sa corporator nila, yung asawang lalaki, yung asawang babae, at saka yung anak. Nasaan po yung kaso, sir? Nasa piskalya pa lang, hindi pa naumusad, wala pang resolusyon. Kaya that time pumunta kami sa inyo. Okay, sige, sir. Ngayon, dito, yung bitaw head sa Bacolod, hinuli yung mga sasakyan namin nakabiyahe at saka in-impound. Pagkatapos sa impound, kinabukasan, ito na over niya siya sa Choret Corporation dahil sabi niya, may mga statements siya na isa raw akong notorious daw na baka isa akong notorious na karnapper sa Bacolod at saka yung mga sasakyan kapangalan sa amin. Hindi man lang siya nag-imbestiga na nag-consolidate kami, nagpamasok kami sa programang ito. Kaya dito ngayon, naging biktima kami. At saka isipin mo, Senator, Your Honor, pati yung aming sasakyan na luma na tradisyonal, itinransfer namin sa kanya sa pangalan ng Choret kasi hindi na kami magbiyahe pag hindi nakatransfer dahil nakakonsolidate kami. Isipin mo, yung iba naming unit ayaw niyang iparehistro. Kaya yun, yung isang operator namin nagtangkang magbigti, uminom ng Sonrox. At saka sorry. Saka ayaw niya kami dahil ayaw sumunod sa gusto niya.
ginagawa niya para maipit kami. Yung Bitaw Head sa Bacolod, kinuha yung sakyan. Isipin mo, wala, sabi ng LTFRB, wala siyang kapangyarihan na mag-impound at saka kumuha ng, at saka ito over yun sa Surat Corporation. Para siyang police, para siyang may court order na ginawa yun. Isipin mo, to be honest lang, in fairness sa mga tradisyonal, dahil lang daw yun sa wala kaming business permit sa city. Pero isipin mo, to be fair, yung mga traditional jeepneys na tumatakbo sa langsangan doon sa mismo lugar namin, walang franchise, walang restro, walang insurance. Bakit hindi inuuli kami lang talaga ang personal? Kasi may autos ito sa korporasyon. Para siya na yung police power ng korporasyon. Ginamit niya yung posisyon niya as Bitaw Head para sa amin. Mr. Morata, okay. Pagkatapos ng hearing na to, you can come to my office and then pag-aralan ko paano kita matulungan doon sa kaso mo. Yes, thank you. At least nagkaharap tayo ngayon, I'll make sure. And then since ang pinag-usapan natin yung modernization program dahil maraming tumututol, then palagay ko I can get a majority support from my colleagues na pagpapile ko ng Senate resolution para i-suspend na itong PUB modernization program na ito. Mr. Chair, Senator with your indulgence, maganda po naman yung mungkahi po ni Senate President Escudero. Pero now it seems that now that we are after this hearing, marami pa talagang problema kinakailangan ayusin. But hindi naman po tayo tutol sa modernization per se. Kasi kung ito magiging maayos, magiging epektibo, lalo na ngayon that we are pushing for mass transit, dapat nga po, sabi ko kanina, consolidated, coordinated po ang mga rota ng buses, ng jeepney. Ang akin lang pong siguro naisip, Mr. Chair, that while we are still fixing the consolidation, the rationalization of the routes, na mukhang ito talagang masilimuot pang problema, sana po maiayos muna ito. Tapos yung supply problem, and yung pong huling binanggit ng Senate President natin kanina, is the financing scheme will be the key. Kasi po, Mr. Chair, yung 2.5 to 2.8 million, ang napakalaki po nun. At kung hindi natin maiayos ang financing scheme po nito na maging affordable at kaya po ng mga operators sa jeepney drivers, ay hindi po ito magte-take off. And I think those three. Now again, consolidation, rationalization of the routes, kailangan may ayos po ng LTFRB, DOTR, yung supply at yung pong huli, yung financing scheme, yan po ay magiging role po ng ating mga government financial institutions. While we are in the process of fixing all of these problems, ay palagay ko, tama naman po ang mungkahi. Mr. Chair, I will support your resolution as together with the Senate President that we suspend temporarily while we are fixing, the government agency is still fixing all of these three problems that I have identified. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator. Senator Tolentino. Chair, I associate myself fully with the motion given by the Senate President and the supplemental motion given by Senator Ejercito. Naniniwala po ako na marami pa palang butas na dapat ayusin. Halos kilala ko po lahat ng personalities na naririto sa habang panahon ko po. Sila Boy Vargas, sa habang panahon ko po sa lansangan nung ako po ay MMDA. So naniniwala po ako ngayon that it would now appear that this is a bureaucracy-initiated crisis seeking a bureaucratic solution. So sa ngayon po, yung mungkahi ni Senate President, nagmula po sa mungkahi ni Senator, ng ating chairman, Senator Tulfo, ay aking pinapangalawahan yung motion ni Senator Ejercito na suspindihin muna ang jeepney modernization program. In the meantime, while all other heads are looking for the appropriate formula to seek ways to end this bureaucratic-made crisis. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Senator Tolentino. So, taking into consideration the motion of the Senate President to consider this matter for further study, the Chair deems it proper to suspend this hearing, and therefore, I will file a resolution to suspend the modernization program. So, wala na po na PUB modernization program. Suspended po muna yun. Wala na po. But anyway, sige, meron pala ako isang tanong, Sorry. Chair. Sa BOI, nandito man taga-BOI? Board of Investment, meron ba? Yes, Mr. Chair. Kailan ko pa gustong tanongin ito, nakakalimutan ko lang. Ayon kay Mr. Francisco, Mr. Elmer Francisco, nagbigay kayo ng 9 billion pesos sa mga foreign manufacturers para mag-locally produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. Right? Is that an accurate statement? Yes, Okay. Mr. Chair. Tinutuloy ko. Tapos, hindi sila nakapag-comply. You follow me? Tama pa rin? Hindi sila pag-comply. Yes or no na? Per our information,
who were able to enroll in the program, and Now, in short, hindi sila nakapag-comply. they complied, Your Honor. They comply. Mr. Chair, Nakapag-comply sila. However, nung humingi sina Mr. Francisco sa BOI para sa manufacturers, dinicline nyo. Pinapaboran nyo yung mga foreign investors, foreign manufacturers, and yet yung mga local, ayaw niyong pagbigyan. Bakit? Corruption ba itong pinag-uusapan natin dito? Mr. Chair, per the IRR of EO 182 or the CARS program, a separate MC must be issued providing for a period within which to apply for enrollment No, in sir. the program. No, sir. Yung mga foreign manufacturers, pinapaboran nyo na mabigyan ng tig 9 billion pesos para mag-produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. When in fact, meron na tayong mga local manufacturers na who's been doing this kind of thing. They've been in the business for 77 years, sabi pa ni Mr. Francisco nung last hearing. And yet, hindi nyo sila kinonsulta, hindi nyo sila pinaboran. Sila dapat ang inuna ninyo kaysa yung yung foreign manufacturers. Bakit? Ako, may sagot ako dyan. Dahil may kickback kayo pag foreign manufacturers, especially from China. Pag sa local, wala kayong kickback. May expose kayo. Yun yun eh. Kaya palagi nyo pinapaboran itong mga foreign manufacturers tulad ng China at Russia because malakas magbigay ng kickback mga to. Yun na yun, sir. Mr. Francisco, gusto kayo sabihin, sir? Yes, Mr. Chairman, salamat po. Yan po yung tinatawag na CARS program na noon pa po, nakikipagpulong kami, pabalik-balik ako sa opisina ni ASEC Mulong Manlapig na head ng CARS program. Tinatanong ko, di ba, bakit yung mga foreign manufacturers, binigyan mo ng 9 billion, dalawang foreign manufacturers? So, 18 billion po. 18 billion, kasi 27 billion yung budget eh. Meron pang isang slot. Bakit ayaw nila ibigay sa amin? Paulit-ulit na kami doon. Tinatanong ko, wala akong makuha ang sagot. Wala akong makuha ang sagot. Bakit? Bakit ayaw nyo ibigay sa local manufacturers? Hindi ko naman inaangkin yun. Ako nga, totoo lang, hindi naman ako humihingi ng ayuda galing sa gobyerno. Dahil 77 years na kami gumagawa ng jeep, ako 32 years na personally, hindi naman kami humingi ng miski isang piso galing sa gobyerno. Pero bakit yung foreign manufacturers, binigyan nyo? Kami hindi. Si Mr. Saraw nandito, binigyan ka ba ng 9 billion? 9 pesos? Wala rin. Walang binigay sa amin ni piso. Hinihingi namin yon. Ngayon, after first na na nandito tayo na nag-hearing, nagkaroon ng consultation. Kumontak sa akin si Yusek Aldaba ng DTI. So, para magkaroon ng usapan. Diba? So, ang hinihingi namin ngayon is, like, for example, localization ng parts and components. Para lahat ng components dito natin gagawin sa ating ating economic zone na ginagawa sa Camarines Norte. So, yun yung hinihingi natin, localization ng parts. Pwede ba kaming mabigyan ng BOI nang hindi kami humingi ng higit pa doon? Pero yung katulad lang na binigay nyo sa foreign manufacturers, pwede bang maibigay nyo sa local manufacturers? Yun ang tanong natin. Okay, BY. Ang sinasabi niya, para maging maiksi tayo, kung nabigyan niyo ng pabor ang mga foreign manufacturers, bakit hindi niyo bigyan ng pabor ang mga local manufacturers? Mr. Pwede Chair, pa maibigay niyo isang slot sa kanila? kasi Mr. Chair, yung CARS program has its own requirements for qualification under the program. But under the CREATE Act and under the MVDP, they may qualify for registration and avail of the incentives. They may qualify. So, Mr. Chair. Mr. Francisco, you are qualified. They may qualify. So, kung qualified sila, ba't di mo bigay sa kanila isang slot, yung 9 billion? Meron pala kayo nabigay ng 18 billion sa foreign manufacturers. I'm referring to the CREATE Act and the MVDP. Anong Cleaner Act? Under Anong Cleaner Act? Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act, which provides for incentives for qualified enterprises. So this is different from the CARS program, Mr. Chair. Anong Cleaner Act na sinasabi niyo po, Mr. Buluran? CREATE Act po, Mr. Chair. Trade? CREATE, short for Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act, or RA 11534. So Okay. under this law po, those activities that fall under the Strategic Investment Priority Plan may qualify for registration and avail of incentives under the CREATE Act po. Okay. Hindi pa kayo nag-avail, Mr. Francisco? Wala pa silang ganon, Mr. Chairman. Nung last na consultation namin, last week lang yun. With DTI, BOI, UNIDO, CAA, GEF, as requested by Yusek Aldaba ng DTI, wala pa silang ganon. So, ang latest pa sa ngayon, yung previous is yung CARS program na hindi kami isinali. Hindi kami sinali. So, yun lang. Yung dalawang foreign manufacturers lang. Mr. Buluran. ang inalaw nila. So, ngayon, wala pa silang bago. O, Mr. Buluran, ba't hindi sinali yung mga local manufacturers natin? Mr. Chair, under the CARS program, there are certain qualifications
qualifications. Ano nga po yung, kanina ka pa paulit-ulit, makulit ka na, certain qualifications, define qualifications para sa'yo. So, ibig mong sabihin, hindi qualified itong mga local manufacturers natin na for the past 77 years, silang gumagawa ng mga jeepney. Firstly, Mr. Chair, they were Tapos sasabihin nyo ngayon, qualified yung mga foreign manufacturers, they don't even know how the jeepney looks like. Kung di pa siguro nila kita sa drawing lang sa picture. And yet, they're qualified. At itong mga local manufacturers natin, they are not. Kaya nga hindi sila pinaburan, hindi sila pinakinggan. Come on, Mr. Bluran. Mr. Chair, let me first provide a background on what happened in the case of Francisco under the CARS program. This information was actually, we actually got this from the Project Management Office which previously administered the CARS program. Sir, pakidiretso na sir, pakiksagutom na ako. Bakit hindi nyo pinaburan ang local manufacturers natin at ang pinaburan nyo ay yung mga foreign manufacturers? Pakisagot lang po diretso. Mr. Chair, Bakit po? according to the PMO, they were not able to file their application for enrollment within the period provided. Jeez. Mr. Francisco. Hindi totoo yun. Hindi Napakalaking kalokohan nun. Kaya nga, parati ako nakikipag-meeting sa pamunuan ng CARS program. Kasi ang haba-habang problema na yan sa BOI. So, sa tagal namin, napakahaba na ng history namin. Ilang palit-palit na ng mga tao sa BOI. Kasi mula 1990s pa lang, iniipit na kami ng BOI So, what can we expect? Di ba? Alam mo, Mr. Buluran, napaka-flimsy, shallow yung binigay mong reason kung bakit hindi sila qualified because they didn't beat the deadline. They weren't able to file their application on time. Paulit-ulit na sila nagipag-coordinate sa inyo, hindi nyo pinapansin eh. Mr. Chair, Baka they don't meet the qualification para sa inyo para mabigyan si Eddie. Kailan po si Eddie? Kailan niyo po? Eddie, ikaw? Ay, yung kasabihan sa kanto, kalye. Yun sir yun eh. Hindi, kanina, sorry sir palaging pinapaboran ang mga foreigners, foreign investors, foreign manufacturers, kaysa sa local. Although lang kung I'm not against sa mga foreign investors, pero dapat nasa tama lang. In this case, dito sa Jeepney Modernization Program, pinapaboran yung mga foreign manufacturers because merong kickback. Kita mo, 2.4 million pagkamahal-mahal na sasakyan. Samantalang pag si Mr. Francisco, magkano kung sakali yung inyong jeep na gagawin? Yung tunay na jeepney natin, 1,997,000. Kaya humihingi kami ng ganyang incentive galing sa gobyerno para mas lalo pa natin mapababa yung presyo. Yung 1,997 na yun, bababa pa yun ng mga 30 to 40% when we localize all of the components. Meron tayong capabilities. Hindi na natin kailangan i-prove yun. Lumabas ka lang dito, makikita mo yung mga orange na tumatakbo dyan ng mga Pinoy. Kami may gawa nun. Simula 1970s, hanggang ngayon tumatakbo pa rin. So ang kailangan lang namin ay kung hindi kami tutulungan ng gobyerno, wag lang kayo magpabigat. Yun lang hinihilig namin. Pero kung makakatulong kayo sa amin, mas makakabuti yan para sa mga operators natin. Kasi bababa ng husto yung presyo, marami tayong mabibigyan ng trabaho ng mga kapwa natin Pilipino. Yun ang pinakamahalaga dito. Kaya sa ibigay natin sa mga foreign manufacturers na sila yung nakakaroon ng trabaho, yung kita, doon pupunta sa bansa nila. Dapat dito sa atin, parang kumunlad yung bayan natin. It's our chance to modernize and to industrialize na tinatawag. Yun yung pinakamahalaga dito. So, kami, noon hindi kami humingi ng pera. Pero binigyan nyo yung foreign manufacturers. Dapat, bigyan nyo rin kami. Yung local manufacturers. Hindi lang para sa akin. Pati si Mr. Sarao. Nandito. 77 years na kaming gumagawa. Tapos tatanungin nyo kami kung nagka-qualify kami. Di ba? Parang hindi natin ma-connect Walang connection. Qualification, dapat nga, nung nag-consultation kami nila, Yusek Ortega, yung sa bagong COC, nag-request ako, dapat meron tayong grandfather clause. Ano yung grandfather clause? Dapat merong konting incentives, yung mga 50 years or older na gumagawa ng mga sasakyan, na ibang, yung certain requirements, dapat i-waive na Parang hiningan mo yung Filipino citizen ng birth certificate. Parang ganon. So, ba't mo kami hingan ng mga requirements na iba na hindi naman kailangan? So, ang nire-request ko noon kay Yusek Ortega, susunod kami doon sa PNS. Bigyan mo kami ng COC, pero accept mo na kami doon sa requirements na mutin academic. Kasi ang tagal-tagal na namin gumagawa ng mga sasakyan, then sasabihin mo hindi kami nagka-qualify. Sigurado ko kung sumasakay ka ng public transportation, nakasakay ka sa isa sa mga gawa namin. Or mas marami pa. Kasi lumiyon ka kaliwat kanan, ang daming gawa ng Francisco Motors. always, sir. Yes, always. Mr. Kasi hindi kami nag-qualify. Yeah. Kaya Mr. Buluran, excuse me. Mr. Buluran, nakaka-insulto nga naman na sila yung gumagawa ng mga jeepney natin dito. Sila nakakaintindi kung paano gawin yung traditional jeepney natin. And yet, sila ang ayaw yung suportahan. Ang susuportahan nyo, foreign manufacturers na gagayahin yung jeepney natin. Na they will come up with the jeepney na yun ang gagamitin natin dito. So, in short, parang lokohan sir Lokohan. Papaboran yung local versus sa
papaboran niyo yung foreign versus sa local, na samantala itong local, pagkatagal-tagal na ginagawa yung paggawa ng jeep. Anyway, this is what I want you to do, Mr. Buluran, makipag-usap kayo kay Mr. Francisco at kay Mr. Sarao tungkol dun sa CARS program, BOI CARS program. I want you to give them priority over these foreign manufacturers. Dahil kapag nabalitaan ko ulit at marami ka pang tsatsibulatse, tatamaan kayo sa amin, this Senado. I'll Mr. make sure of that. We're always open for a meeting with Mr. Francisco. Exactly. From now on, closely coordinated, makipag-usap kayo. Ayoko na marinig na hindi nyo sila pinapansin. Ang pinapansin nyo palagi yung foreign manufacturers. At huwag nyo na insultuin kami, huwag nyo kami insultuin sa Senado na kaya hindi sila isama dahil they weren't able to beat the deadline. Hindi sila nakapagpasa ng application. Bullshit. That's horseshit. Okay? Huwag na tayo maglokohan. Maliwanag pa sikat ng araw ang dahilan kung bakit pinapaboran yung foreign manufacturers. At nasabi ko na kanina, gusto mo ulitin ko ulit? Kasi may corruption. Okay? Sige po, there being no other matters for consideration, this hearing is hereby suspended. Thank you.